Meron po tayong panauhing pandangal. Kailangan pa bang ipakilala? Anong pangalan ng kasama ko dito, pare? Anong apelyido? Taga saan? Taga Quezon Province. So mga kapatid, simulan po natin ang pagdiriwang na banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ina at ama." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasako sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayon sino ang maliligtas. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa kahalagahan ng karunungan. Madalas ko po itong sinasabi, magkaiba ang matalino sa marunong. Ang matalino alam ang tama at mali. Ang marunong ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Hindi lahat ng matalino marunong. Kaya nga sabi nila, pag ang traffic light ay pula, stop. Pag berde, go. Pag yelo, go faster. Ayan, may nahulog. Ang marunong, nakikita niya kung anong nasa kanyang harapan. Ang matalino, alam niya kung ano ang pwede niyang gawin sa mga bagay na meron siya. Nakakakita ang mga matatalino. Pero marurunong, alam ko ano ang dapat tingnan.
Ang matalino, alam niya kung anong mga pagkain sa kanyang harapan. Ang matatalino, alam niya kung ano lang ang kanyang pwedeng kainin. Sapagkat hindi lahat ng pwedeng kainin o hindi lahat ng pagkain pwede mong kainin. Lalong-lalo na mga classmate ko sa media, diabetes. Ano po? Hindi porke may gamot, pwedeng kainin lahat. Di po ba? Ano? Ha? Mahirap yung kinain mo lahat, tapos magte-test ka, sasabihin mo, ay, ang taas. Hindi ka marunong. Pag kumain ka ng bawal, huwag kang magte-test para hindi mo alam. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, walang namamatay sa diabetes, sa komplikasyon. Ang malungkot na kwento, meron akong kapatid na pari. Dahil sa diabetes, nagsimulang lumabo ang mata. Kamakailan, inatake. Ngayon, coma. Mahirap yung pwede mong kainin lahat, sasabihin mo, may gamot naman eh. Di ba ba, ano? Tinuturuan ko po yung mga anak na nirereklamo ang kanilang asawa o kanilang mga magulang na pasaway. Kasi ang mga pasaway tungkol sa pagkain, magulang na eh. Di ba? Ma, wag mong kainin yan, bawal. Ano sabi ng magulang? Patayin mo na lang ako. Di ba? Nadinig niyo na ba yan? Ano po? Patayin mo na lang ako. Kaya, pag kumakain ng bawal, huwag niyo na sabihin bawal yan. Sabihin mo lang, ma, bawas araw yan. Sa madalit sabi, konti na lang ang araw mo. At least alam mo. Ang marunong, alam niya kung paano gamitin ang kanyang isip. Ang matatalino, alam lang nila na mayroon silang isip. Ang malungkot na kwento, hindi ginagamit ang isip. Di po ba? Sabi nga nila, pag ikaw ay umuunlad ang buhay, alam mong maraming bumabato sa iyo. Ngunit ang matatalino, iniipon ang bato para gawing tungtungan para lalong umunlad. Hindi mo tinitingnan kung sino bumabato. Hayaan mo sila. Ipunin mo ang bato. Di po ba, ana? Mga minamahal na mga kapatid, ang unang pagbasa ay pinapaalala na ang lahat ng bagay ay walang halaga kung walang karunungan. Palagi ko po itong sinasabi pagkatapos ko ma-stroke. Ang alin? Lahat ng tao may problema. Lahat may problema. Bata, matanda, lahat may problema. May trabaho o wala, may problema. May asawa o wala, may problema. Kung wala kang problema, baka ikaw ang problema. Ano po? Kaya nga, kung may problema ka, pasalamat ka. Pero kahit gaano karami ang iyong problema, 100 man yan, hari nawa hindi, pero pakinggan nyo ito. Ano man ang iyong problema, pag ikaw ay nagkasakit, lahat ng iyong problema mawawala. Isa lang ang iyong magiging problema, ang iyong karamdaman. Isang mayaman, isang matagumpay, sabi nga ay sikat, nang bigla niyang nalaman na meron siyang cancer, na wala ang kanyang problema. Isa lang ang problema niya, ang kanyang cancer. Ano ang dahilan ng kanyang cancer? Kaiisip sa problema. Huwag niyo masyadong isipin ang problema, sapagkat lahat ng problema ay may solusyon. Kung walang solusyon, ang tawag doon ay misteryo. Huwag mo lalagyan ng solusyon ang misteryo, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa maraming bagay na hindi natin naintindihan. Anong meron sa ikalawang pagbasa? Ang katalinuhan ay nakukuha mo sa iyong naririnig, sa iyong binabasa.
Ngunit ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala ang tunay na karunungan ay nakukuha mo lang sa salita ng Diyos. Inuulit ko, magiging matalino ka sa iyong binabasa, pero magiging marunong ka lang kung makikinig ka sa salita ng Diyos. Anong meron sa salmong tugunan? Nung ako'y seminarista, at yan din ang iniisip ng mga seminarista, marahil ang iba sa inyo, ang alin, gutumin mo na ako, Father, pagudin mo na ako, Father, pakainin mo lang ako. Diba? Pagkamisan, makakain lang, pwede na. Pero ano sinasabi sa salmong tugunan? Gutumin mo ako, pagurin mo ako, puyatin mo ako, ipadamo mo lang ang iyong pag-ibig. Naintindihan natin na ang pag-ibig ay hindi isang damdamin, kundi isang desisyon. Mga minamahal na mga kapatid, sana hindi ka nalulungkot kung anong wala sa iyo. Sapagkat pagkamisan, ang pagiging wala ay isang biyaya. Ang pagiging wala ay isang biyaya. Hindi ko alam kung alam niyo ang kwentong ito na kung saan ang kanyang anak ay nahulog sa kabayo. Malungkot na malungkot siya. Iisa lang ang lalaking anak na pilay pa. Ngunit kinabukasan, dumating ang mga sundalo ng gobyerno at hinahanap ang lahat ng lalaki. At dahil ang kanyang anak ay pilay, hindi ito kinuha. Sabi, buti na lang pilay ka. Diba? Yung hari, nung kanyang, sa kanilang, sabi nga, sa kanilang paghahunting, nasunggaban siya ng lobo at nakagat ang kanyang daliri, putol. Galit na galit siya sa kanyang alalay. Bakit mo hinayaan ang lobo na makalapit sa akin? Pinakulong niya ang kanyang alalay dahil nawalan siya ng daliri. At sa kasunod niya ng paghahunting, nakuha siya ng mga taong kumakain ng kapwa-tao. Hindi tinitingnan kung siya ay hari o hindi. At nang siya ay lulutuin na, nakita nila kulang ang daliri. Hindi kami kumakain ng kulang ang daliri. Kaya pinakawalan siya. Umuwi siya sa kanyang kaharian at nagpasalamat sa kanyang alalay, buti na lang wala akong isang daliri. Ano ibig ko sabihin? Ano po ang inyong nirereklamo? Baka ang inyong nirereklamo ay isang biyaya. Pero paano mo malalaman kung ikaw ay marunong? Kaya dapat pinagdadasal, sana maging marunong. Kasi hindi lahat ng matalino marunong. Di po ba, ano? Yung ibang mataas ang grade, may mga kilala kayo matataas ang grade, di po ba, ano? O baka ang iba sa inyo mataas ang grade, di po ba? Magaganda ang grade sa kanilang transcript. Pero marami kong kakilalang mataas ang grade, magaling lang mangopya noon. Hindi lahat ng mataas ang grade, matalino talaga. Magaling lang mangopya. Naalala niyo ba yon? O kayo yung nangongopya? Na sinasabi sa katabi, taas mo, di ko mabasa. Ayusin mo, di ko mabasa, di ba? Kokopyahin ka, mangongopya sa iyo, pagkatapos mangopya, itatanong, tama ba yan? Di ba? Kaya hindi dapat panukatan kung ano nasusulat. My dear friends, my brothers and sisters, men or man in general should not be judged by what you have, but how you behave. Ano pong meron sa Ebanghelyo? Dahil ikaw ay marunong, alam mo na merong langit at lupa. At dahil ikaw ay marunong, tinatanong mo,
paano makakarating sa langit. Yun ang pinakamahalaga. Ang binata, alam niya kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang marunong ay nagtatanong, bakit ko ginagawa ito? Inuulit ko, ang matalino alam lahat ng kautusan. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng mali. Alam niya, igalang mo ang iyong mga magulang. Nagawa ko na yun noon pa. Pero, ang tanong sa kanya ng Diyos ay, bakit? Bakit? Di po ba? Bakit? Bakit ka nakiapid? Alam mo namang may asawa ka sa Pilipinas, bakit ka nangabit dito sa Abu Dhabi? Di ba, no? Tabi. Di ba? Yun ang malungkot na kwento. Pinagdasal mo na makarating ka rito at umunlad ang buhay. Nabalitaan ko lang kamakailan, meron tayong kababayan na naging masaya, nag-inom. Maganda ang buhay, nalasing, nagmamaneho, at pagdating sa traffic light, nakatulog. Binubusinahan siya, at siya ay nahuli. At nakitang siya'y lasing na nagmamaneho. Anong nangyari? Dinampot. At kinabukasan, pinauwi sa Pilipinas. Hindi mo ba alam na mali yun? Alam mong mali yun. Huwag niyong sayangin ang mga bagay na meron ka rin. Napakaganda na ng misis mo, nakiapid ka pa. Di po ba? Alam mong mali yun. Anong mas malaking mali? Kumuha ka ng mas pangit. Mas malaki ang kasalanan mo. Talagang pagagalitan ka ng Diyos. Anong katuwiran mo? Hindi po ba? Ano? Pasensya na. Yan ang katotohanan ng buhay, hindi po ba? Ano? Magandang pagtuunan ng pansin. Inuulit ko, hindi sapat na ginagawa mo ang tama. Ang tanong sa Ebanghelyo ay, bakit mo ginagawa yan? Ang panghuli ay ano? Hindi masama ang yumaman. Inuulit ko, hindi masama ang yumaman. Pero kung gusto mo sumunod sa Diyos, dapat alam mo kung ano ang iyong bibitawan. Inuulit ko, hindi masama ang yumaman, pero dapat alam mo kung ano ang iyong bibitawan. Mga minamahal na mga kapatid, madalas ko po itong sinasabi, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Amen.